Boss, okay ka lang ba? Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Boss, ang mga lalaki ng pamilya Pei sa bawat henerasyon hindi umaabot ng 30 taon. Dahil ba kaya? Malapit ka ng magtatlumpo. Kaya't pinilit mong pumunta rito ng may sakit para bidahan ang ninakaw na anti-gang may edad na 1,000 taon. Ito ang kayamanan ng ating bansa, siya. Bago ako mamatay, makabili nito at may padala sa bansa. Ito ang magagawa ko bago ako mamatay. Ang huling bagay na magagawa ko. Protektahan si President Pei. Protektahan ang kabaong na Jade. Umusad na tayo. Boss, okay ka lang ba, boss? Mga kasama, yaman na tayo. Patayin sila. Sa loob ng anti-gang may edad na 1,000 taon. Paano may tao doon? Ito, tao pa ba ito? Bini-bini. Ang bango ng dugo. Anong ginawa mo sa kanila? Hindi sila patay? Ang sarap. Boss, ayos ka lang ba? Boss, paano gumaling ang sugat mo? Kakaiba. Ang katawan ko, bakit hindi na masakit? Boss, simula nung ikaw ay mag-29 na taong gulang, parang kinakagat ng libu-libong uod ang katawan mo. Kahit ang mga doktor ay nagsabi. Bakit hindi na sumasakit? Nung sinipsip niya ang dugo ko, biglang nawala ang sakit. Baka itong sakit ko. Ito ay dapat maging lihim. Isa pa. Magpadala ng tao para hanapin siya. Ano po ang pakay ninyo, Bini-bini? Sino po ang hinahanap ninyo? 1000 taon na kayong naglilingkod sa akin. Hindi niyo pa rin ako nakikilala. Ang lakas ng loob mo. Nandito po ako para makipagkita sa pinuno ng pamilyang Su. Para kunin ang Chen Kunyu. Ang Chen Kunyu ay ang aming mahalagang pamana na ipinasa sa pamilyang So sa loob ng 1,000 taon. Paano naging isang bagay para sa isang batang babae tulad mo? Maaari bang pahintulutan ninyong ako ay umuwi muna para magulat? CJ. Bakit kaya ang mga ancestral hall ng ibang pamilya ay mga ninuno nila ang sinasamba, samantalang ang pamilya So natin ay ganitong kakaibang bagay ang sinasamba, at ang sikreto-sikreto pa, tanging ang pinuno ng pamilya lang ang pwedeng sumamba. Lola mo, medyo malimutin na. Palagi niyang sinasabi na ang sinasamba natin sa loob ay isang diwata.
Sabi pa niya, ang ating mahalagang pamana, ang Chen Kunyu, ay ari-arian din ng diwata. Sabi niya, kapag kumislap ang Jade, ibig sabihin ang diwata, ay bumaba sa mundo, para kunin ang isang kayamanan mula sa atin, at sasanggalang daw sa pamilyang Su. Anong panahon na? May naniniwala pa sa ganyan? Kung totoong may diwata, dati tayong nangungunang pamilya sa Haicheng. Paano tayo babagsak? Hoy, Boss Zhao. Naghihintay pa rin sa harap. Sabi niya, kung ibebenta natin ang lumang bahay, handang magbayad ng 500 milyon. Sa perang iyon, ang pamilya Su natin ay makakalampas sa krisis sa cash flow. Kung hindi, Aray! Ayaw ni tatay na ibenta. Ito. Wala rin akong magagawa para sa akin. Dapat ibenta na ni Lolo ang bahay. Sa mundo, walang diwata. Ginoo. May isang babae sa labas na humihingi ng pakikipagkita. Sabi niya, gusto niyang makipagkita sa inyo para kunin daw ang isang bagay. Anong bagay ang kukunin? Ang Chen Kunyu. Ano? Ang Chen Kunyu ay ang pinakamamahal na pamana ng aming pamilya So. Paano namin ito maibibigay sa isang dayuhan? Kahit na kami sa pamilya So ay nalugmok na sa hirap, hindi pa rin namin papayagan ang mga dayuhan na makisawsaw sa aming kayamanan. Huwag mo nang pansinin siya. Opo. Hahaha. Aray, narinig ko na masama ang pakiramdam ng matandang Ginoo, kaya nagdala ako ng mamahaling regalo. Pero kayo, pinaghintay nyo lang ako rito nang napakatagal. Ito ba ang paraan ng pamilya So ng pagtrato sa bisita? Boss Zhao, pakiusap, huwag po kayong magalit, huwag mo akong bulahin ng walang kwentang dahilan. Isang tanong lang, ipinagbibili ba ang mansyon, o hindi? Ito, hindi ako pumapayag. Hahaha, matandang Ginoo, huwag kang magmadali na tumanggi sa akin. Ako ay tataasan ang presyo. Sa 1 bilyon, ano sa tingin mo? Hindi ko ibebenta. Lolo, isang sira-sirang bahay lang ito, pero 1 bilyon yon. Oo, ama, ano ba? Kung hindi nyo ibebenta ang ancestral house sa hinaharap, siya na lang ba ang magbebenta? Ha, sinabi ko na, hindi ibebenta, umalis ka rito. Boss, sabi ng doktor, ang katawan ninyo ay gumaling ng mahimala. Ang babaeng iyon ay tiyak na may paraan para pagalingin kayo. Ayon sa ulat ng mga tiktik, ang babaeng iyon ay nakita sa Haicheng. Kahit na hindi ito ang saklaw ng aming kapangyarihan, ngunit ang pamilya So ay nakatira rito ng libu-libong taon. Tiyak na mayroon silang paraan para mahanap siya. Boss, nakarating na tayo. Nandyan na ang pamilya So. Pero nabalitaan ko na ang pamilya So ay may mahalagang bisita ngayon. Sakto, kailangan mo pa ring magpahinga. Mas mabuti siguro na magpahinga muna tayo at bumalik na lang sa ibang araw. Lanan. Lumabas ka. Ayaw ng mabuti, masama pa ang gusto. Sugurin ninyo. Sandali. Jijiao, ang lumang bahay na ito ay pag-aari ng aming pamilyang So. Ipinamana ito sa amin ng aming mga ninuno. Lolo, napakahirap talagang ipagbili ito. Lolo, ang aming pamilyang So ay matagal ng mayaman at maunlad. Hindi ito dapat mawala sa ating henerasyon. Kung hindi, ipagbili na lang natin ang bahay na ito. tama po, mahal. Bahay lang naman ito ng ating mga ninuno. Kapag tayo'y nakabawi na sa kinabukasan, mabibili rin natin ito pabalik. Hindi pwedeng ipagbili. Dapat nating bantayan ang bahay ng ating mga ninuno at hintayin ang may-ari ng kwintas. Ito ang utos ng aming mga ninuno. Ngayon, ang kwintas ay kumikinang. Nangangahulugang ang diwata ay malapit nang dumating. Lolo, 1,000 taon na nating iningatan ang pangakong ito ni Anino ng diwata ay hindi natin nakita. Sa mundo, walang diwata. Tama, iyon ay alamat lang. Tama na. Hindi ko hahayaan na ang pangakong iningatan ng 1,000 taon ay masira sa aking mga kamay. Matandang hayop ka. Mukhang sawang-sawa ka na sa buhay. Halika. Lolo, narinig kong malapit ka ng kunin ng kamatayan. Kaya narito ako ngayon para espesyal na magdala sa iyo sa huling hantungan. Hooray! Mahal. Tatawagin ko ang doktor. Hinto. Hindi pa tapos ang negosasyon.
Ngayon, walang sino man ang makakalabas sa bakurang ito. Ikaw, kahit mamatay ako, hindi ko ipagbibili ang lumang bahay. Lolo, tatay, Ginoo. sobra na ang pagmamalabis ninyo. Anak, 1,000 taon na, ang mga inapo ng pamilya Su, lalong humina. hindi mo ba tinitignan ng sarili mo? Ano ba ang kaya mo? Ha? Gusto mo pang makipagsuntukan? AGH, bitawan ng anak ko. Lumabas ka rito ngayon din. Hindi ko ipagbibili ang lumang bahay na ito. Ikaw lang ang magsasabing hindi ipagbibili. Ha? Paano? Itatago mo ang bahay ng iyong mga ninuno para sambahin ang iyong diwata at maghihintay sa kanyang pagdating. Eh ano kung gayon? Ang mga katulad mo, magkakasakit sa huli. Karma. Nangangatog ako sa takot. Ha? Bakit hindi mo pautusan ang diwata mo na iligtas ka? Ha? Sa mundong ito, wala namang Diyos o engkanto, ang pera, ang hari. Sir, ninyo yan. Ano ang ginagawa ninyo? Tigilan ninyo yan. Tumigil kayo. Ha ha ha. Ang lakas ng loob mo. Umalis ka. Magkikita pa tayo. Salamat, Binibini. Sino po kayo? Kakaiba, marami na akong naranasan, na pagsubok sa buhay. Pero bakit ako natatakot sa isang batang babae? Narito ako ngayon. Para makipag-usap sa pamilya Su at kunin ang aking pag-ari. Maria. Napakabata naman niya. Baka ito ang inapo ng unang pag-ibig ni Lolo noon. Alam niyang mahina na si Lolo. Kaya gusto niyang makuha ang mana. Gusto mong kunin ang pag-aari ng pamilya Su. Napakabata mo pa. Gusto mo lang kumita ng walang ginagawa. Binibini, nakikita mo naman, hindi pa po nagkakamalay ang aking ama. Hindi po kami maaaring mag-entertain ng bisita. Sa ibang araw na lang, makakapagpasalamat ako ng lubos sa ibang pagkakataon. Ayos ka lang ba, anak? Hoy, anong gagawin mo? Kung ayaw mong mamatay siya, umalis ka. Hala, mahina ang pulso ni tatay. Baka, Ginoo. tatay, Ginoo. lolo, Palayasin na yan. Isang manggagancho lang yan, na nagpapanggap. Ginoo. tatay, Tatay, kumusta ang pakiramdam mo? ikaw ba ay... Ginoo. Sa edad kong ito, ginawa mo pa to sa akin. Ikaw ba yung palagi mong iniisip? Ha, ito. Ako si Sulin, ang ika-500 henerasyon ng pamilya So. Nakikipagkita ako sa iyo, Binibini siyang. Tatay, ano po ang ginagawa ninyo? Tumayo na po kayo. Tumayo ka na. Salamat po, Binibining siyang. Ang aming pamilyang So ay nag-ingat sa Chen Kunyu sa loob ng 1,000 taon. Ngayon, ibabalik na ito sa tunay na may-ari. Tatay, heirloom ng pamilya natin itong kwintas. Sigurado ka ba na ibibigay mo ito sa babaeng ito? 1,000 taon na ang nakalipas. Ang may-ari ng Chen Kunyu ay biglang nawala. Ayon sa pamilya, tanging ang tunay na may-ari nito ang muling lilito sa mundo bago muling magliwanag ang Chen Kunyu. Sa kasalukuyan, nagliwanag na ang Chen Kunyu at si Binibining siyang ay lumitaw. Siya ang taong hinihintay ng aming pamilyang So.
Ang aming pamilyang Su ay nag-ingat sa loob ng 1,000 taon. Sa Chen Kunyo, sa mga kamay ko, si Suyin. Sa wakas ay naisakatuparan ang paghahatid. Mga ninuno, mapapanatag na kayo. Binibining siyang, inyong pinangalagaan ang aming pamilyang Su sa loob ng 1,000 taon. Kaya pakiusap, manatili muna kayo rito. Sa loob ng ilang araw, hayaan ninyong ang pamilyang Su ay makapaglingkod sa inyo. Ginoo. Mabuti. Dapat ninyong tandaan, ang aming pamilyang Su ay nagtamasa ng 1,000 taong karangyan. Dahil kay binibining siyang, nauunawaan ninyo? Sundin ang aral ng amang. Mula ngayon, isara ang pintuan ng pamilyang Su sa mga bisita, walang sino man ang dapat mangabala. Sa katahimikan ni Binibining Siyang, dapat ninyong ituring si Binibining Siyang bilang pinakamarangal na panauhin at paglingkuran ng walang pagpapabeya. Huwag po kayong mag-alala, tatay. Boss, may pumunta sa pamilyang Su ngayon, isang batang babae na medyo kakaiba. Pagkatapos makipagkita sa kanya ni matandang Su, hindi nagtagal ay inanunsyo niya na isasara ng pamilya ang pintuan sa mga bisita, hindi na sila mag-aanyaya ng kahit sino. Pagkatapos makipagkita, isinara na agad ang pintuan, baka naman. Ginoo. Nitong mga nakaraang araw, si Binibining Siyang ay nasa loob lang ng bakuran. Wala namang kakaiba. Isipin mong mabuti. Naalala ko na. Nitong mga araw, yung mga pagkaing inihahanda araw-araw para kay Binibining Siyang. Parang hindi niya hinahawakan. At saka, kahit tubig, hindi siya umiinom. 3 araw ng ganon, hindi kumakain, hindi umiinom, nakakagulat, buhay na buhay pa rin siya. Simula bukas, kukuha tayo ng espesyal na chef para maghanda ng pagkain para kay Binibining Siyang. Huwag nating hayaang maramdaman niyang pinababayaan natin siya. Opo. Mahal. Yung Binibining Siyang ba? Karapat-dapat bang ikaw mismo ang mag-asikaso sa kanya? Utos ng ama, hindi pwedeng pabayaan. Hay, kahapon nakita mo rin. Yung matanda, ibinigay pa sa kanya ang minanang Chen Kunyu, na Jade, napakabata niya. Paano siya naging? Ay, yung matandang ito, nalilito na rin, nauto na. Hindi ka ba natatakot? Na baka totoong anak pala siya ng matanda, sa labas, balang araw, hawak ang Chen Kunyu, makipag-agawan sa iyo, para sa posisyon ng puno ng pamilyang Su. Hay. Huwag mo nang sabihin pa. Buong buhay ni tatay, mabilis at determinado siya. Kung inutusan niya, kami na mga nakababata, kahit may pagdududa, kailangan pa rin sumunod. Bakit hindi kita maintindihan? Mahaba pa ang panahon. Hayaan muna nating magpakasasa sa karangyon, ang babaeng ito sa ating tahanan. Kung sakaling, mayroon siyang balak sa hinaharap, matitiktikan natin ang anumang bakas ng kanyang plano. Binibining Siyang, ilang araw ka nang hindi kumakain, baka gusto mong kumain ng kaunti. Alisin mo. Opo. Binibining Siyang, maganda ang panahon sa labas ngayon. Gusto mo bang maglibot-libot? Pamilyar na amoy. Dumating na ang aking pagkain. Ako si Marco Reyes mula sa Jinghai. Nandito po ako upang dalawin si Ginoong Su. May nangyayari po sa bahay. Hindi po kami makakapag-entertain ng bisita. Paumanhin po. Maaari po bang umalis na kayo? Kung hindi ko makikita si Ginoong Su, maghihintay lang kami dito hanggang sa makita namin siya. Ito. Ginoo. Sandali lang po. Ipapaalam ko muna po sa kanya. Ginoo, nandito po si Ginoong Marco Reyes ng pamilyang Reyes sa Jinghai. Nais po niyang makipagkita sa inyo. Hindi ba't sinabi ko nang, hindi ako nag-e-entertain ng bisita?
Sabi po ni Ginoong Marco, kung hindi niya kayo makikita, maghihintay lang siya hanggang sa makita kayo. Mukhang, may mahalagang bagay po siya. Hay nako. Sige na nga, dalhin mo sila sa receiving room. Maupo po kayo. CJ, Wow! Talagang hindi nagkakamali ang pamilyang So bilang dating nangungunang pamilya sa Haicheng. Sa pagtingin pa lang sa bulwagang ito, may isip mo na kung gaano sila kay Ame noon. Binata Reyes, pasensya na at pinaghintay kayo. pasensya na po sa biglaang pagbisita, Ginoong Su. Maupo ka. Ano po ang dahilan ng pagpunta ninyo rito, Ginoong Marco? Narinig ko na ang pamilyang Su, ang pinakamaimpluwensyang pamilya sa Haicheng. Malawak ang inyong koneksyon. Kaya sana po ay tulungan niyo ako, Ginoong Su, sa paghahanap ng isang tao. Oh, para makapaglakbay ng napakalayo papuntang Haicheng, mukhang napakahalaga ng taong hinahanap mo, Ginoong Marco. Sino po ba ang hinahanap ninyo? Ang hinahanap ko ay si... Siya, yon. Binibining siyang, bakit po kayo naparito? Sige po, maupo po kayo sa pangunahing upuan. Sino ba talaga ang binibining siyang na ito? Kahit si Ginoong Su ay napakarespetuoso sa kanya. Nandito ka na pala. Kilala pala ninyo ang isa't isa, Ginoong Pei at binibining siyang. Nagkita na kami minsan. Ang kaibigan ni Binibining Siyang ay kaibigan din ng aming pamilyang So. Kanina, sinabi ni Ginoong Pei na hinahanap niya. Nakita ko na. Binibining Siyang. Handa ko po kayong dalawa ng pinakamalapit na kwarto? Ginoong Su, baka gusto ninyong umalis muna. Ah, sige, sige. Magpakahuwag kayo. Sige na. Ikaw lang ang matamis. Paano mo ako pasasalamatan, Binibining Siyang? Ano ang gusto mo? Maging magkaibigan tayo, hayaan mong manatili ako sa tabi mo. Hindi ko kailangan ng mga kaibigan. Basta't mapapalapit lang ako sa'yo. Kahit ano nang gawin ko, okay lang. Boss, Lahat ay takot sa akin. Bakit ka lumalapit sa akin? Kailangan mo ang dugo ko. At may kailangan din ako sa'yo. Pwede kang manatili. Sakto, kailangan ko ng isang alila. ang boss ko ay ang pinuno ng pamilyang Pei. Paano siya magiging alila mo? Ito ay isang malaking insulto sa kanya. Talagang hindi papayag ang boss ko. Lubos akong pumapayag. Gusto kong maging alila mo. Boss, wala tayong alam tungkol sa kanya. Paano kung isa siyang halimaw o multo? Walang multo sa mundo. Pero wala namang tao na ganoon kakakaiba. Mauna ka na at mag-ayos. Alila kong malapit ng mamatay. Pumunta ka roon. Nakikita niya ang kapalaran ko. Boss, hindi natin alam ang pinagmulan niya. Pag-isipan mo muli. Magpatuloy tayo sa investigasyon. At saka, may mas magaling pa sa'yo, may mas mataas pa sa bundok. Marami pa tayong hindi alam sa mundo. Si Marco Reyes, ang pinuno ng pamilya Pei. Aktibong humingi ng pera para sa pamilya Su. At inalagaan pa niya si Miss Shang. Nanay, isipin mo. May kasintahan na siya. Paano posible yun, na siya ang Diyos ang sinasamba natin sa loob ng 1,000 taon, at kakalabas lang sa mundo?
Ang ibig mong sabihin ay, sa tingin ko, malamang, plano ito ng matanda at ng kanyang unang pag-ibig. Nagkasundo sila ng matanda, target ang ari-arian natin. Ang Pamilya Pei ay isa ng mayamang angkan sa Jinhai. Nakapasok na siya sa Pamilya Pei. Sa kanyang katayuan, isang babaeng hindi kilala. Paano siya papayagang pumasok ng Pamilya Pei? Ang tanging makukuha niya ay ang ari-arian ng Pamilya Su, HMP, habang buhay pa ako. Hindi niya makukuha kahit sentimo mula sa Pamilya Su. Kailangan kong makuha ang kabilang piraso ng jade. Pasok. Magsuot ng sapatos. Miss Xiang, aalis ka ba? Miss Xiang, may problema. May nangyari sa tatay ko. Ginoo, Ginoo, gising po kayo. Ginoo, tatay, Ginoo. Tuloy po. Inay. Bakit mo siya dinala rito? Sadyang gusto mo bang mamatay ako sa galit? Inay, baka po mailigtas ni Binibining Xiang si Itay. Binibining Xiang, tuloy po. Ginoo. Bakit hindi pa siya nagigising? Hindi siya magigising. Pinapanatili ko lang ang huling hininga niya. HMP, alam ko na talagang manluloko ka. Simula nang dumating ka, may nangyari na kay Ginoo. Ikaw ay isang mapaminsala, mga tao. Palayasin ninyo siya. Bigla ang nagkasakit at nawalan ng malay si Ginoong Su. Wala ring magawa ang mga doktor. Kung palalayasin natin si Binibining Xiang, baka wala ng pag-asang gumaling si Ginoong Su. Binibining Xiang, ang tatay ko. Wala na bang lunas talaga? Hindi ito sakit. Biktima siya ng masamang hangin. Masamang hangin? Masamang hangin. Kung hindi malulunasan ang pinagmulan ng masamang hangin, hindi na siya magigising kailanman. Ito ang binili ng tatay ko. Ilang taon na ang nakalipas. Noong mabili ito, ramdam ko na agad ang kakaibang aura nito. Tiyak na ito ang may sala. Tama ba? Hindi. Ito. Huwag kang magsalita ng ganyan. Ito ang anak ko, espesyal niyang hiniling para kay tatay na anteng-anteng para sa kaligtasan. Paano niya piposibleng saktan ang kanyang lolo? Ganoon ba? Bakit hindi ikaw mismo ang magsabi? Kung alam mo ba na sa anting-anting na ito ay may masamang hangin? Ako. Alam ko. Cheng, huwag kang magbibiro ng ganyan. Ako ang may kasalanan sa nangyari kay Lolo. Anak kang walang utang na loob. Papatayin kita. Anong ginagawa mo? Bakit ko pa pinalaki ang isang tulad mong walang galang? Aray! Hindi ko talaga balak saktan si Lolo. Bumabagsak na ang negosyo ng pamilya So. At mukhang malapit nang. Si Lolo naman, ayaw ibenta ang ancestral house para makalakam ng pondo. Sabi ni Boss Zhao, kung ilalagay ko lang ang anteng-anteng ng kaligtasan sa kwarto ni Lolo, ang katawan ni Lolo ay pansamantalang hihina. Pagdating ng panahon, ipagkakatiwala niya sa iyo ang pamamahala. At pagkatapos, ibebenta mo ang ancestral house. Ako. Tam, G** go ka. Ginamit ka lang ng iba at hindi mo pa alam? Walang kwenta. Ang anting-anting ay daluyan lamang. Ang tunay na patuloy na naglalabas ng masamang enerhiya ay ang Qiankun Jade. Qiankun Jade, hindi ba yan ang family heirloom ng mga Su? Paano naglalabas ng masamang enerhiya? Pagkatapos mong kunin ang Qiankun Jade, ang asawa ko ay sinapian ng masamang enerhiya at nawalan ng malay, at sinasabi mo hindi ikaw ang may kasalanan. Inay, huwag muna kayong magalit. Binibining Xiang, ano ba talaga ang nangyari? Ang tinutukoy ko ay ang isa pang piraso ng Qiankun Jade. Kailangang hanapin ang kabilang hati. May kabilang hati pala ang Qiankun Jade. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, ang Qiankun Jade ay hinati sa dalawa. Ang isang hati ay nanatili sa pamilya Su, ang isa pa ay nawala na. Paano mo nalaman ang nangyari 1,000 taon na ang nakalipas?
Nawala ang kabilang hati, ibig sabihin, si Lolo. Binibining siyang, pakiusap, iligtas niyo po ang lolo ko, pakiusap po. Binibining siyang, pakiusap, iligtas niyo po ang tatay ko. Tara na. Saan tayo pupunta? Sa bahay ng mga Zhao. Boss. Anong meron? Boss, nalaman ko na ang tunay na pagkatao ni Binibining Siyang. Sabi nila, HMM, sabi nila, isa siyang Diyosa. Sabi nila, si Binibining Siyang, ay ang Diyos ang sinasamba ng pamilya So sa loob ng 1,000 taon. Anong sinasabi mo? 1,000 taon na ang nakalipas, ang pamilya So ay naging, sa pangangalaga ni Binibining Siyang. Kaya sila umunlad. At naging pangunahing pamilya sa Haicheng. Wala nang ibang mahanap na impormasyon. Boss, hindi ba't kakatwa ito? Sino bang pwedeng mabuhay ng 1,000? Boss, hindi ba't kakatwa ito? Sino bang pwedeng mabuhay ng 1,000 taon? Ji Zhao, congratulations. Congratulations, Ji Zhao. Congratulations! Salamat sa inyong lahat. Congratulations. Talagang minamahal ni Ji Zhao ang kanyang anak na babae. Malaki pa rin ang ikalawang kasal. Ikalawang kasal. Hindi naman talaga masasabing ikalawang kasal. Mas tama sigurong sabihing muling pag-iisang dibdib. Ha, bakit sila muling nagpakasal? Hindi ba't siya ang ulo ng pamilyang Pei sa kabisera? Ang pamilyang Pei, dito sa Jinghai, sila ang napakalakas ng impluensya. Isang taong kinatatakutan ng parehong legal at ilegal na mundo. Malaki talaga ang impluensya ng pamilyang Zhao. Naimbitahan pa nila ang ulo ng pamilyang Pei. Hoy, hindi ba't si Jipei ng Jinghai yon? Isang karangalan talaga ang inyong pagdating. Hindi ko inasahan ang inyong pagdating, Jipei. Paumanhin sa aming hindi pagtanggap sa inyo. May iba pang bisitang pinararangalan. Sino ba yon? Bakit hindi ko siya nakikita dito sa Jinghai? Hindi ba't sabi nila, hindi interesado sa babae si Jipei? Wala man lang babaeng lamok sa paligid niya. Bakit siya magiging ganito sa babaeng ito? Maganda naman siya. Parang, wala siyang buhay na tao. Sino ba talaga ang babaeng ito? Paano niya napasunod ang ulo ng pamilyang Pei ng Jinghai na magsilbi sa kanya? Hindi ko alam. Ano ang dahilan ng pagpunta ni Jipei ngayon? Ngayon ay kasalan ng anak ni Izao. Ayaw mo bang tanggapin ang aking pagbati, Izao? Hindi. Magsisimula na ang seremonya. May mga kailangan pa akong asikasuhin. Kayong dalawa, magsaya kayo. Kumusta? Hindi masama ang aking katulong, di ba? May konting silbi pa naman. Kanina, nang makasalubong natin ang Zhao na yon, may napansin ka ba? Hintayin natin at obserbahan pa. Bagay na bagay sila. Napakaganda ng nobya. Maligayang bati. Pinagtagpo ng tadhana. Sana'y magtagal ang inyong pagmamahalan. Ito ang nag-iisang anak ni Zhao Tian. Lumaki siyang mayaman at komportable. Dati, napakabait at matalino niya. Hindi ko inaasahang sa loob lamang ng 1 taon ay nagbago na siya ng ganito. Oh, balita ko, ang binibining Zhao na ito, kamakailan lang ay nagkasakit ng malubha. 3 araw na mataas ang lagnat. Walang magawa ang mga ospital. Kaya naman, naging tulala siya dahil sa lagnat. Hay! Ang detalye ng alam mo. Gusto mo siya? Hindi. Bago ako pumunta rito, pina-investigate ko muna kay Daniel ang mga impormasyon. Ayos lang. Kung may gusto ka namang tao, hindi ka sana naging isang halos patay na, at isang hindi pa nakakaranas ng pag-ibig na isang birhen. Ano pa? Dati, si Binibining Zhao ay nagdiborsyo sa dating asawa dahil sa away. Pagkatapos, nagkasakit siya ng malubha. Pero, ang dating asawa naman ay tapat ang pagmamahal. Hindi siya iniwan at pinabayaan, lagi niya itong inaalagaan. Kaya sila nagbalik. Kahit ano man ang mangyari sa'yo, mamahalin pa rin kita. Ipagtatanggol kita.
Tatay, uminom ka ng tsaa. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang anak ko. Kung saktan mo siya sa hinaharap, papatayin kita. Kaya pala papakasalan ng isang tulala. Sa tingin ko, malamang, ay napilitan lang. Ang pamilya Zhao ay mapaniil. Dati, pinilit nila ang pamilya So na ipagbili ang lumang bahay. Sabi nila, ibibigay ang lumang bahay ng So bilang dot sa anak nilang ikakasal. Kahit na hindi maganda ang ugali ni Ji Zhao. Para naman ito sa anak niya, mabuting ama siya. HMM. Kahit na hindi mabuting tao si Ezao, mahal naman niya ang anak niya. Patay na ang tao, kailangan pa bang pagmahalan? Ano ang sinasabi mo? Sinasabi mo bang, ang babaeng ito, ay patay na? Pero gumagalaw at nakangiti siya, masayang araw, hindi nakakatawa ang biro mo. Gusto ba nilang lumapit ako sa kanya? Anak ko. Anak ko. Anak ko. Hindi ba't sinabi ko sa'yo, magpagaling ka muna sa bahay. Bakit ka pa pabalik-balik dito? Tao, dalhin nyo na si Ginang pabalik sa bahay para magpahinga. Anak ko. Bakit ka namatay ng napakasakit? Ano ba ang nangyayari kay Ginang Zhao? Masayang araw. Sinusumpa pa ang sariling anak. Sabi nila, grabe ang sakit ni Ginang. Zhao, sa nakalipas na 2 linggo, parang baliw na baliw siya. Sa tingin ni Ji Zhao, nabaliw ang anak niya, na trauma, kaya gusto niyang may kasal na agad ang anak. Iniisip niya, kapag nakita ng Ginang na masaya ang anak, gagaling na ang kanyang sakit. Nanay, umuwi po muna kayo at magpagaling. Huwag kayong mag-alala kay Sofia. Ako na ang bahala sa kanya. Ano pang hinihintay nyo? Dalhin nyo na si Ginang. Hindi, anak, Bilasan nyo. anak. Paumanhin po sa inyong lahat. Ang asawa ko, hindi masyadong maayos ang pakiramdam nitong mga nakaraan. Medyo naguguluhan din ang isip. Pasensya na kayo. Hindi may sakit ang asawa mo. Totoo ang sinasabi niya. Ano ang ibig mong sabihin? Hindi ba't sinabi ng asawa mo? Maayos naman ang anak ko, di ba? Nakita naman ninyong lahat. Nagsisinungaling ba? Bakit hindi niyo ipakita ang mukha ng nobya para makita naman namin? Oo nga. Totoo ba? Oo nga, tama. Pakita niyo sa amin ang mukha niya. Baka totoo ang sinabi ni Ginang Zhao. Di ba? Anong panahon na, nakatakip pa rin ang mukha ng nobya, Ji Zhao. Dapat naman ipakita niyo sa amin, ang itsura ng nobya. Paumanhin. Ano ba yan? Marco, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Nakita mo na ang lahat. Maayos naman ang anak ko, di ba? Paumanhin. Hindi ko sinasadya. Tay, pagod na kami sa biyahe. Uuwi muna kami ni Sofia para magpahinga. Oo. Paumanhin sa inyong lahat. Mauna na ako. Saan galing ang anting-anting? MS, Shang, ano ang ibig mong sabihin? Anong anteng-anteng ang sinasabi mo? Hindi ko alam. Saan mo nakuha ang anting-anting? At bakit mo pinagtripan ang pamilyang Su? Kalokohan. Tao. Sigurado ka bang ayaw mong magsalita? Ako. Sasabihin ko. Ang bagay na ito ay nagsimula pa. 2 linggo na ang nakalipas. Boss, ayaw na ayaw talagang ibigay ng pamilyang So ang kanilang ancestral home. Malapit na ang kasal ng binibini. Ang paggamit sa ancestral home ng pamilyang So bilang dote. Yamang gusto ng anak ko. Ano man ang mangyari, makukuha ko yan. Wala na tayong ibang pag-asa kundi ito. Ang gusto ko lang naman, ay makuha ang lumang bahay ng pamilyang So, para maging dote ng anak ko. Tungkol naman sa anteng-anteng na yon. Hindi ko rin alam kung sino ang naglagay, sa opisina ko. Sinabi lang sa akin na makakatulong ito sa akin. Ang iba pa, talagang wala na akong alam. Sofia, nasaan ka? Nandito na si Mama para hanapin ka. Sofia, Nababaliw ka na ba? Bakit ka nandito na naman? hahanapin ko ang anak ko. Gusto ko ang anak ko. Maayos naman ang anak natin. Tao, dalhin ninyo ang misis ko pabalik para magpahinga. Bakit ayaw mong maniwala sa akin? May nangyari sa anak natin. May nangyari sa kanya.
Anong nangyari? Anong nangyari? Anong nangyari? Hindi mo ba nakita? Ngayon ay ang pinakamasayang araw ng ating anak. Napakasaya niya. Nakita ko talaga siya. Duguan siya ng buo. Sinabi niya sa akin na masakit siya, at sobrang miss na miss niya tayo. Hinihingi niya ang tulong natin. Ay nako, katarantaduhan. Si Sofia ang tanging anak ko. Sa buong Haicheng, sino ang maglalakas loob na saktan siya? Kung may mangyari man sa kanya, bilang kanyang ama, ibubuhos ko ang buong lakas ng matandang to para protektahan siya habang buhay. Hindi, gusto kong makita ang anak ko. Tiyak na may nangyari kay Sofia. Nako, tama na ang pag-aarte mo. Huwag mo akong hawakan. Ikaw ang may kasalanan. Kung hindi ikaw, hindi sana nagkaganyan si Sofia. Kung noong una, naghiwalay siya at umuwi, mahina ang katawan niya. Ikaw ang nagpilit na dalhin siya sa labas. Kaya siya naging biktima. Dinala ko lang siya sa labas para magpahinga. Noong gabing iyon, late kayong umuwi. Gabi, nakita ko ang bangkay ni Sofia. Sigurado akong patay na siya. Pero kinabukasan, muling nabuhay siya. Alam ko, hindi siya ang anak ko. Bakit hindi mo ako pinapayagan? Makita ang anak ko. Mukhang malubha ang sakit mo. May sakit si Sofia, pero tahimik lang siya. Ngayon, maayos naman siyang nabubuhay. Bakit hindi kita pinapalapit sa kanya? Dahil ilang beses ka nang nasaktan siya. Naiintindihan mo ba? Hindi iyon ang anak ko. Bakit ka ganyan ka stubborn? Bakit hindi kita mapilit? Puntahan mo at malalaman mo. Sofia. Sofia. Saan ka pupunta? Tara na, tingnan natin, CJ. Hello. Tulungan mo akong imbestigahan ang anak ng pamilya Zhao. Inay, na-delay nga ang flight. Tingnan mo, si Sofia nandito. Maayos naman siya. Bakit ayaw mong maghangad ng kabutihan para sa sarili mong anak? Tingnan mo ang anak natin. Nandito naman siya, maayos, di ba? Mukhang di ka pa rin tumitigil. Tay, huwag. Hipuin mo, may init ng katawan, may pulso. Ito ay isang buhay na tao, di ba? Hindi ko siya anak. Peke siya. Tingnan mo rito, kilala mo naman siguro ang birthmark na ito? Hindi ito mapagpapanggap, di ba? Talagang baliw ka na. Hindi ko dapat pinakinggan ang sinabi ng dalawang yun, at dinala ka rito. Alam ko. Dahil lang ito kay Sofia, pagkatapos ng nangyari sa kanya, kaya... Pero tingnan mo, nandito na si Sofia ngayon. Medyo naging tanga lang siya. Akala mo ba, baliw na rin ako? Ni hindi mo na makilala ang sarili mong anak, sasabihin mo pa bang hindi ka baliw? Ginoong Zhao. Mas maliwanag ang isip ng asawa mo kaysa sayo, Ginoong Zhao. Marco, paulit-ulit kitang pinapatawad. Huwag mong isipin na madali akong apihin. Hindi ito Jinghai. Ginoong Zhao, hindi rin naman gusto ng anak mo na mamatay ng malungkot at pagkatapos ay gamitin pa. Na hindi makalunok ng sama ng loob. At manatili sa mundong ito para magdusa ng husto. Ano bang ibig mong sabihin? Malinaw na maayos ang asawa ko. Nakita naman ninyong lahat. Ano ba talaga ang gusto ninyo? Talaga bang maayos siya? Maria, bakit mo pa dinala ang mga dayuhan para manggulo? Bigyan mo ako ng kaunting panahon. Aalagaan ko ng mabuti si Sofia. Baka sakali, maaari siyang bumalik sa dati. MS, Siyang, nasabi ko na ang lahat ng dapat sabihin. Ngunit ito ay personal na usapin ng pamilya ko. Kung may pagkukulang sa pagtanggap ko ngayon, naway patawarin mo ako. Maaari ka na munang umalis. Sa susunod, ako ang dadalaw para humingi ng paumanhin. Talaga bang hindi mo alam na ang katawan niya ay puno ng masamang enerhiya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Kunin mo ang maruming bagay sa kamay niya, Elon. Marco, ito ay personal na usapin ng pamilya ko. Wala kang karapatang magmalaki rito. Huwag ninyong galawin ang asawa ko. Tigil. Walang kwenta.
Sofia! Ngayon, dilat ang inyong mga mata at tingnang mabuti, buhay pa ba siya? Anak. Anak ko. Matagal na siyang patay. Panlilinlang. Itong panlilinlang na ito, ikaw ang gumawa nito, hindi ba? Narito ang katotohanan. Ibalik mo sa akin ang anak ko. Patay na siya, at malinaw na matagal na. Ito. Imposible. Kanina pa ay maayos si Sofia. Ikaw talaga. Ikaw talaga. Ano ba talaga ang ginawa mo sa kanya? MS, Chang. Ang nangyari sa pamilya So, kasalanan ko iyon. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo. Basta, ibalik mo lang sa akin ang anak ko. Wala nang buhay. Hindi na mababago. Anak ko. MS, Chang. Bakit mo sinasabing, matagal nang patay ang anak ko? Kanina pa ay maayos si Sofia. Nakita naman ng lahat. May tibok ng puso siya, nakagagalaw at humihinga. Paano siya biglang mawawala? Parang multo bang gumising? Huwag nating pag-usapan ang mga bagay na supernatural. Ano ba talaga ang ibig sabihin niyan? Talaga bang wala kang kaalam-alam? Ang bagay sa kamay ng anak mo, pareho lang ng pinagmulan ng anting-anting. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Dahil sa pulseras na yon, kaya siya nagmukhang taong buhay sa paningin nyo. Paano posible na isang pulse heiress lang ang makakagawa nito? Ginang Siyang. May alam ka pa, di ba? Pakiusap, sabihin mo sa akin. Tuwing gabi, nananaginip ako kay Sofia. Napakasakit. Bilang isang ina, ang puso ko. Sige na nga. Noong 1,000 taon na ang nakalipas, isang meteorite jade na may kapangyarihang mula sa labas ng mundo ay bumagsak mula sa langit. Kasabay ng meteorite jade na yon, may iba pang bumaba. Isang nilalang na hindi nakikita ng mata. Kaya nitong sakupin ang katawan ng isang taong malapit ng mamatay. Sa paningin ng iba, nagiging tulala na lang ang taong iyon. Meteorite jade. Hindi kaya. Ha 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 ha. Lahat ng pagsisikap ko. Sa huli. Ikaw ang pumatay kay Sofia, di ba? Paano ko naman magagawa? Napatayin ang ating Sofia. Puso siya ng puso ko. Mahal na mahal ko siya. Kung maaari lang, ibibigay ko ang sarili kong buhay, kapalit ng buhay niya. Pero hindi ko rin alam na ang pulse heiress na ito ang magiging dahilan ng pagkamatay niya. Hindi ko sinabing, ang pulseras ang pumatay sa kanya. Ano ba talaga ang ibig mong sabihin? Naghiwalay na kayo noon. Bakit? Nangyari kay Sofia pagkatapos naming maghiwalay. Pero bago iyon, ano ba talaga ang nangyari sa inyo? Noon, si Sofia ay tumawag, sabayang uuwi siya para tumira sa akin. Pero ayaw mong pumayag. Baka naman, ikaw nga talaga. Nanay, tatay. Magkakilala na kami ni Sofia nung nag-aaral pa kami. Kung may balak akong saktan siya, bakit ko pa siya pakakasalan? Ang pagmamahala namin ni Sofia, saksi ang langit at lupa. Mabait si Sofia mula pagkabata. Lagi niyang iniisip ang kapakanan ng iba. Hindi namin siya kailanman pinapalapit sa masasamang tao. Ayaw naming masaktan siya. Bakit kaya nangyari ito? Ang dahilan kung bakit kayo naghiwalay ay dahil nagpalaglag si Emma Sofia. Paano mo nalaman? Matagal na kaming magkasama ni Sofia. Magkasama na kami sa loob ng maraming taon. Hirap na hirap kaming nagkaanak. Pero sa huli, hindi rin namin siya napanghawakan. Dahil dito, nasiraan ng bait si Sofia. Kaya naman, gusto na niyang makipaghiwalay sa akin. Inay, nung sinabi mong isusando mo si Sofia, ayaw kong payagan. Dahil natatakot ako. Dahil noong panahong iyon,
Hindi matatag ang kalooban ni Sofia. Natatakot akong mag-alala kayo para sa kanya. Tatay, inay. Kung may sisi, sa akin na lang. Hindi ako nagsikap ng husto. Para hindi kami maghiwalay ni Sofia, dapat nasa tabi ko siya. Kung hindi sana. Nangyari ito. Kaya, paano ba talaga siya namatay? Para lang makipaghiwalay sa akin. Handang tumalon si Sofia. Pinigilan ko siya. Pagkatapos, sinundo na siya pabalik sa pamilya Garcia. Ang mga sumunod na pangyayari, alam na ninyo. Pagkatapos, nagkasakit siya ng malala. Hanggang sa maging ganito na siya. Kung ganoon lang kasimple, mabuti pa sana. Malinaw na pinahirapan siya hanggang sa mamatay. Pero, nung sinundo ko si Sofia, wala namang sugat o pasa sa katawan niya. Hindi naman siya mukhang pinahirapan. Sa labas, wala. Pero sa loob-looban, Imposible naman yan. Magkasintahan silang dalawa. Kahit na maging tanga man si Sofia, hindi siya iiwan ni Eyong. Higit pa rito, papakasalan pa niya at aalagaan habang buhay. papakasalan at aalisin. Baka naman takot lang siyang mabuti. Inay, hindi ko pwedeng saktan si Sofia. Kailangan mong maniwala sa akin. Oo. Pagkatapos ng nangyari kay Sofia, si Eyong ay laging, alagang-alaga siya. Nakikita ko ang lahat ng ito. Sayang lang. Malas lang talaga ang kapalaran ni Sofia. Wala siyang swerte. Sigurado ba kayo? Swerte ba yon? Boss, Lanan. Kaya pala si Angie, Sofia, araw-araw kang pinapanaginipan. Sinasabi niyang naghihirap siya. Anong ibig mong sabihin? Ang anak kong babae. hayop ka. Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi aksidente ang pagkamatay ni Angie, Sofia. Kasama na ang pagpapalaglag. Sinadya niya ang lahat ng ito. Dahil ayaw niyang magdalang tao, ng anak ng isang siraulo. Mga kasinungalingan yan. Ito ang medical records mula sa ospital. Sinadya niyang magpalaglag. Siraulo ka, natutuwa kang manakit ng iba. Ayaw niya, ikinulong mo siya. Pinigilan mo ang kanyang kalayaan. Sa huli, nagpakamatay siya sa pagtalon para lang makawala sa'yo. Imposible. Kalokohan yan. Wala akong ginawa. Kailangan mong maniwala sa akin. Maniwala ka sa akin, Ma. Nagdadahilan ka pa? Talagang di ka susuko hanggat di ka nahuhuli. May nakita akong secret room. Ipapakita ko sa inyo mamaya. Ang hayop na to, ano ba talaga ang ginawa? Nanay, dito ay itinatago ang mga kalat at basura. Wala namang anuman dito. Bawat bagay dito ay nagtatala ng ang nakaraan ko at ni Sofia. Kahit na medyo luma na, hindi ko pa rin kayang itapon. Sofia. Ano ba talaga ang intensyon ninyo? Gusto nyo bang masaksihan ng aming pamilya na masira at mawala? Lumabas kayong lahat. Magaling ang pagkakatago. Ano na naman ang balak mo? Kaya pala, palagi kong nananaginip kay Sofia, na duguan ng buong katawan. Ikaw ang lahat ng ito. Nasa tabi niya, matagal na akong nagkunwari. Pagkatapos ng kasal, sa wakas, nahayag na ang tunay mong pagkatao. Pinilit mo siya, inabuso mo siya, pinahirapan mo siya. Totoo ba ang sinasabi nila? Totoo nga ba? Kahit dati, kapag tumatawag siya, nakabantay ka pa rin sa tabi niya. Isabel, kumusta ka naman? Kaming dalawa. Ayos naman. Gusto niyang tumakas. Pero hindi niya magawa. At dumanas ng malupit na pang-aabuso. Pakawalan mo ako. Pakiusap.
hayop ka. Ganito ba ang pagtrato mo kay Sofia? Ano naman ang problema? Akin si Sofia. Magagawa ko sa kanya ang anumang gusto ko. Napakabait at masunurin ni Sofia. Paano mo nagawa? Habang mas mabait at masunurin siya. Parang isa siyang dalisay na bulaklak, lalo kung gustong hilahin siya mula sa mataas na lugar at ibagsak sa putikan. Mas masarap 'di ba? Ha, hayop ka. Hindi naman kita pinabayaan ng pamilya ko. Kung hindi, bilang isang mahirap na lalaki, wala kang magiging katayuan sa lipunan ngayon. Oo. Pero, iginagalang ba ninyo ako? Sa paningin ninyo, isang kasangkapan lang ako para alagaan ang anak ninyong babae. Isang asong sunod sa nyeren lang. Kung ayaw mo kay Sofia, pagkatapos ng nangyari sa kanya, bakit mo pa siya pakakasalan? Akin si Sofia. Kahit ano man ang mangyari sa kanya, dapat siyang manatili sa tabi ko habang buhay. At saka, kung hindi ko siya isinama pabalik, malalaman din ninyo ang kakaiba sa kanya. Paano na ako mabubuhay? Ha? Hayop ka. Ikaw ang pumatay kay Sofia. Papapanagutin kita sa kanyang pagkamatay. Ang pumatay kay Sofia, hindi ba ikaw, tatay? Ano ang ibig mong sabihin? Maayos naman ang pag-aalaga ko kay Sofia kung hindi dahil sa inyo. Napilit siyang kinuha. Hindi ko siya sasaktan ng ganito. Inay, sa tingin mo ba talagang may lagnat si Sofia? Iyong nasa anteng-anteng niya, ang unti-unting sumisira sa katawan niya, ang anak ninyo, sa mismong harapan ninyo, ay inagaw. Kayong mga magulang ang hindi nakilala, kayo ang hindi nakilala kung sino ako, kayo ang hindi nag-alaga ng maayos kay Sofia, kayo mismo. Ang iba, kayang tiisin. Bakit? Bakit siya, ang hindi kinaya? Hindi ako ang may kasalanan. Wala akong kinalaman dito. Halang ang kaluluwa mo. Iyong mga anting-anting at agimat, ikaw rin ang may pakana, di ba? Wala kang ebidensya, wala kang mapatunayan. Ganoon ba? Ang masamang hangin sa buong bahay na ito, ang hindi makapagsisinungaling. Ayaw ko. Ayaw ko. AAAAAAH. Alam mo ba kung ano ang trabaho ko noon? Iwanan mo siyang may hininga pa, tapos dalhin sa presinto. Alam ko na ang pagkakamali ko, hindi na ako uulit, tatay. Madumi dito. Umuwi na tayo. Halika. Boss, ako na po. Upo kayo. Upo. Sa susunod, daladalain mo na lang ang paboritong sa animes siyang, yung century-old tour. Seryoso ka, boss? Kailangan ba talagang gawin yan? Hoy, boss. Kanina, isang igalaw lang ng kamay niya, biglang may lumitaw na mga kakaibang bagay. Ang galing. Nakakatakot. Walang taste. Tama na, wala ka nang gagawin dito. Umalis ka na. Hindi kaya natatakot siyang agawin ko ang trabaho niya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Kung hindi dahil sa inyo, ang pangyayaring ito, hanggang ngayon, hindi ko pa rin malalaman ang totoo. Ang buong detalye ng pangyayari, sabihin mo. Si Sofia ay dinala sa bahay, hindi pa nagtatagal. Natatakot din ako na masaktan ng asawa ko. Kaya't itinago ko ito sa kanya. Isang araw, sa hindi inaasahang pagkakataon, narinig kong may nagsasabi na sa katabing lungsod, may isang dalubhasa. Espesyalista siya sa pagpapala sa mga bagong kasal. Hawak ang huling pag-asa. Dinala ko si Sofia para makipagkita sa dalubhasang yun. Sa ngayon, mukhang lahat ng ito ay si Ayong, ang nag-ayos ng maaga. Sinadya niyang pakinggan ko ang taong yun. Ano naman ang kinalaman ng pamilya Su? Pagkatapos magising si Sofia, gusto niyang makuha ang lumang bahay ng pamilya Su bilang dot, pero ang mga Su ayaw na ayaw ibenta. Kaya't binigyan ako ng dalubhasa ng isang anteng-anteng para sa kaligtasan. Mukhang ang tunay na may gusto sa lumang bahay ng pamilya Su ay yung sinasabing dalubhasa.
Ang pumatay sa anak kong babae ay nakatanggap na ng nararapat na parusa. Kung malaman man niya sa kabilang buhay, makakapagpahinga na siya ng payapa. Maraming salamat, Miss Shang, sa hinaharap. Kung may kailangan kayo sa akin, handa akong magsakripisyo. Emil Xiang, tara. Pwede naman niyang ibunyag ang tunay na ugali ng lalaki sa mismong kasal, pero pinili pa rin niyang bigyan ng mukha ang pamilya Zhao at ayusin ito ng pribado. Mas mabait ang puso niya kaysa sa inaakala ko. Ano na iniisip mo? Wala. Ang gusto talaga ng misteryosong taong iyon ay hindi ang lumang bahay ng pamilya Su, kundi ang Qiangkun Jade. Emil Xiang, kumusta ang trabaho ko? Pwede pa. Hindi madali ang imbestigahan ang pamilya Zhao ah. Wala ka bang papuri sakin? Okay naman. Isang papuri lang. Ano ba ang gusto mo? Dapat ayusin na ang mga gamit. Puntahan natin ang sinasabi nilang dalubhasa. Boss, bakit hindi ka sumama kay Miss Shang? Anong ginagawa mo rito? Ano ito? Mga gamit ni Miss Xiang, pupunta siya sa dalubhasang sinabi ni Boss Zhao. Yung sinasabi nilang dalubhasa, baka hindi siya maka-adjust sa bagong lugar. Mauna ka na at maghanda. Seryoso ka ba, boss? Talagang dedicated kang katulong. Lalo kang naging responsable. Sige, gagawin ko na. At isa pa. Tandaan mong bumili ng sofa. Sofa, Ang tigas kasi. ano? May gustong kumuha ng Qiangkun Jade ng aming pamilyang Su. Kaya pala pinatay ang tatay ko. Hindi ito posible. Ang pag-iral ng Qiangkun Jade, kakaunti lang ang nakakaalam. Kahit sa aming pamilyang Su, bawat pinuno ng pamilya lang ang may karapatang mag-alay. Ako mismo, hindi ko pa nakikita. Kung hindi dahil sa pagtatago ng pamilyang Su, baka matagal nang ninakaw. Ang Qiangkun Jade na yan. Binibining Shang, nakita kong may mga naglilipat ng gamit sa bakuran mo. Aalis ka na ba? Binibining Shang, aalis ka na ba? Ang tatay mo nasa bingit na ng kamatayan. Kailangang mahanap agad ang kalahati ng Qiangkun Jade para mailigtas siya. Ngayong may clue na tungkol sa Qiangkun Jade, hayaan mo kaming ang humanap. Hindi na kailangan. Ang away ng nakaraan, sabay na nating lutasin. Ako ang may kasalanan kung bakit ganyan ang lolo ko. Tutulong din ako. Sasama ako sa'yo. May katulong na ako. At magaling naman siya. Kamusta? Anong ginagawa nyo? Mga dayo kayo, di ba? Ito'y Changsha. Chongsha. Ano ang Chongsha? Sa Jiangcheng, may isang dakilang tao. Siya ay si Master Li. Kakaiba ang ugali niya. Pero mabuti siyang tao. Ang pamilyang ito na apektado ng Chongsha, hindi nila alam kung ano ang kanilang nasalubong. Sunod-sunod ang nangyari sa mga miyembro ng pamilya. Nagtanong sila kay Master Li, kaya sinabihan silang magpakasal para maibsan ang Chongsha. Sabi, kapag pumasok ang bagong kasal at umiyak, ay magbabago ang swerte nila. Napaka-superstityoso nito, may naniniwala pa sa mga panloloko. Bakit magkatulad ang mga pulseras na ito? Hindi kaya siya rin? Kakasuot pa lang ng pulseras na yon, hindi pa malakas ang masamang enerhiya, ligtas pa ang tao. Kailangan lang sirain ito. Ipagkatiwala natin ito kay Daniel. Saan po namin mahahanap ang master na yon? Maaari naming dalawin siya. Magkasintahan kayong dalawa, magpapakasal na kayo. Hindi po. Hindi pwede yun. May patakaran si Master Li. Tinatanggap lang niya ang mga babaeng ikakasal na. MS, Shang, para maging komportable ang pananatili mo, binuok ng boss namin ang buong homestay, para sa'yo lang. Okay lang. CJ, ang mga ipinagagawa ko sa'yo, naayos mo na ba ang lahat? Huwag kang mag-alala, nasira na ang pulse heiress. Ang mga ipinatanong mo, nalaman ko na rin ang lahat, ayon sa mga lokal.
Totoo nga mga babaeng ikakasal lang ang makakapagkita sa tinatawag nilang master lease. Kaya sa tingin ko, ang pagpapanggap na ikakasal ang tanging paraan. Kung gayon, magpanggap na ikakasal. Pwede. Hindi ko alam kung ano ang itsura niya kapag nakasuot ng kasuotang pangkasal. Binibini siyang. Ito ang lahat ng damit na maingat kong pinili. Tingnan mo, ano sa palagay mo ang bagay? Ito. Sa tingin ko rin ito ang bagay. Isuot mo at tignan ko. Ako ang magsusuot. Nang ano, gusto mong isuot ng boss ko? Gagawin mong painang amo. Talagang hindi gaanong angkop. Hoy, Daniel, ikaw na. Ang pangit niya. Fake? Binibini siyang, lalaki ang boss ko, at siya pa ang pinuno ng pamilyang Pei. Isang taong makapangyarihan. Kung malalaman ng iba na isinusuot niya ito, hindi ba sila tatawa ng todo? Ayaw mo. Ayaw talaga ng boss ko, isang tunay na lalaki. Kahit sinong lalaking may dugo sa katawan, sino bang gustong pumunta? Ako, gusto ko. Boss, kung pinipilit ka, sabihin mo sa akin. Kahit mamatay ako, Daniel, hindi kita hahayaan. Ano ka ba, nagluloko pa? Bilang isang utusan, gusto ko talaga. Kakaiba ba? Bagay na bagay talaga sa'yo ang damit na ito. Ang sarap mo tignan. Hay nako, pinapayagan yung maging pain ang boss ko. Alam mo ba kung sino ang boss ko? Ang boss ko ang nag-iisang anak na lalaki ng pamilyang Pei sa Jinghai. Siya ang tanging pag-asa ng buong pamilya. Wala pang girlfriend ang boss ko. Hindi pa siya nag-aasawa. Kung may mangyari sa kanya, Gusto mo bang maging pipi? talagang iba ang boss ko. Nakagawa na ng malalaking bagay. Nakakatakot na babae ito. Pero para sa kanya, nakakatuwa pa. Nene, may problema ka ba? Ano ba, nahihiya ka? Kapag nahuli kita, wala na akong problema. Wala naman akong ginawang masama sa inyo. Bakit ako ang pinag-iinitan ninyo? Ang kakayahan mo. Sino ang nagturo sa'yo? Boss, ayos ka lang ba, boss? Ayos ka lang ba? Tibayan mo. Ano ang nangyayari? Ito ang sumpa sa pamilya ng boss ko. Dati, dahil sa'yo, at sa pag-inom mo ng dugo niya, napigilan na ito. Tiyak na ang mangkukulam kanina. Dot ang may kagagawa nito, kaya nga biglang sumampong. Sumpa? Boss, gising ka na. Natakot ako ng husto sa'yo. Kung may mangyari sa'yo, paano ako makakapag-ulat sa matandang ginang? Binibining siyang, ayos ka lang ba? Ang mga miyembro ng pamilya Pei pagdating ng 30 taong gulang, mamamatay dahil sa sakit. Boss, 29 na taong gulang na siya. Binibining siyang, ikaw ang tanging pag-asa ni boss na mabuhay. Ang sumpa ng inyong pamilya, nagsimula noong 1,000 taon na ang nakalipas. Paano mo nalaman? Ganun na ang akala ko. Kahit na nawalan ako ng malay, pero bago ako inatake, nakita ko ang tatoo sa kanyang pulso. Batay sa clue na ito, dapat natin siyang mahahanap. Iguguhit ko na ito. Huwag magmadali. Pagalingin mo muna ang sarili mo. Nag-aalala siya sa akin. Sigurado ka bang nakatago rito ang taong yon? Batay sa tato na iginuhit mo, sinundan namin ang bakas, hanggang sa nahanap namin ang may-ari ng tindahang ito. Iyon mismo ang tato. Wala namang tao sa loob ng tindahan.
Ang imo naman. Baka gusto mong maghintay sa labas. Ginang siyang, mag-ingat kayo. Nanay, Umalis na ang tatay mo. Umalis ka rin. Iniwan ang nanay mag-isa. Paano na ang buhay? nanay. Mali. Hindi ba't kanina ay narito ako? Panaginip ba ito? Binibini siyang. Tatay, Yo, anak. tatay, miss na miss kita. Bilasin mo. Dalhin mo ang Chen Kun Yu. Bilasin mo na. Ayaw kong umalis. Bilasin mo, Cheng No. Bilasin mo na. Panaginip ba ito niya? Nagising ka pala. Sa mahabang panahon. Ngayon lang. May nakarating dito. Pero, ngayong alam na ninyo, ang totoong pagkatao ko, hindi na kayo makakaalis dito ng buhay. Camila, gising na, Camila. Hindi mo siya majay gising. Hindi siya majay gising ng ibang tao. Maliban na lang kung siya mismo, ang majay gising mula sa panaginip. HMP, ngayong wala na siya, tingnan natin kung sino ang magliligtas sa'yo. Ang dami mong ginawa. Nagpatayo ka pa ng tindahan. Pera lang ba ang habol mo? Ako si Marco, ipinapangako ko na hindi ka na magugutom o mawawalan ng damit habang buhay. Niloloko mo ako? Gusto mong mamatay? Sino ka ba? Ernest Camila. Ipagpaumanhin mo na ako. Sasabihin ko ang lahat. Sa lahat ng mga taong ito, bakit mga bagong kasal lang ang target mo? Mahirap lang ang pinanggalingan ko. Inubos ko ang lahat ng ari-arian ko para makapag-asawa. Pero sa mismong araw ng kasal, tumakas siya kasama ng iba. Naging katatawanan ako ng lahat. Gusto kong lahat ng tao ay lumuhad sa harap ko. Gusto kong makita ang pagdurusa at kawalan nila ng pag-asa. Napakaraming tao ang nasaktan mo. Hindi ka ba natatakot sa kaparusahan? Kaparusahan, takot ako sa hirap at pagod. Takot akong hamakin ako ng mga tao. Ano ba ang kaparusahan? Yung mga bagay na may masamang hangin, sino ang nagturo sa'yo? Wala kang kakayahang gawin yon. Guro ko ang nagturo sa akin. Pero, ginamit ko lang naman yun. Guro, 30 taon na ang nakalilipas. Nakilala ko ang isang dalubhasa. Itinuro niya sa akin kung paano gamitin ang mga bagay na may masamang hangin. Kaya napilitan akong sumunod sa kanya at tumulong sa kanyang mga gawain. kaya siya ang may balak laban sa pamilya Su. Ako lang ang naghahanap para sa kanya ng isang lumang agimat na jade. Sabi niya, napakahalaga noon. Pero hanggang ngayon, hindi ko pa rin ito nahahanap kahit balita tungkol sa agimat na iyon. Pagkatapos, ayon kay Jijiao mula sa Haicheng, may iniingatang bagay ang pamilya So, kaya sinubukan ko na lang. Ang iyong guro. Ano ang itsura niya? Hindi ko pa nakikita ang mukha niya. Nang una kong makita ang kanyang katauhan, parang isang matandang lalaki. Tapos, nang makita ko siya sa pangalawang pagkakataon, parang naging isa siyang taong nasa katanghaliang gulang na. Pabata ng pabata. Paano posible yon?
Sinabi ko na ang lahat ngayon. Pakiusap, patawarin ninyo ako. Hindi na ako muling mananakit ng tao. May iba pa ba? Oo nga pala. Parang may kinatatakutan din siyang isang tao. Siyempre natatakot siya. Napakaraming buhay. Ang kailangan niyang bayaran. Parang kilala niya ang taong iyon. At may hidwaan sila. Saan mo siya nakilala? Dito sa... Binibining siyang, tumakas siya, mahahabol pa natin ngayon. Binibining siyang, nasugatan ka. Alam mo namang, hindi niya ako kayang saktan. Paumanhin, kasalanan ko ang lahat, at nahila pa kita pababa. Binibining siyang, sa totoo lang, ako. Ayos lang. Napakahalaga ng dugo mo. Huwag mong sayangin. Mamaya na lang. Ang una, protektahan mo ang sarili mo. Boss. Kinilabutan ako. Kanina. Napaginipan ko ang isang nakakatakot na panaginip. Boss. Anong nangyari? Kanina may nagnakaw sa paper offering shop. Ang ganda ng timing ng paggising mo. Kakasolve lang. Anong nangyari? Hoy, boss. Anong nangyari? Nabigo ako. Siya nga. Lumabas na siya. Mukhang nakuha na niya ang kabilang piraso ng Chenkon Jade. Huwag kang mag-alala, amo. Tiyak na gagawan ko ng paraan na makuha para sa inyo ang kabilang kalahati ng Chenkon Jade at dalhin pabalik. Ano ang gusto mong malaman? Itanong mo, kilala mo ba ang mastermind sa likod ng lahat? Marahil, malalaman natin pag nakita na natin siya. Ang talagang gusto mong itanong, hindi ito, di ba? Ang sumpa sa aming pamilya. May kinalaman din sa Chenkon Jade. Tama. Sa pantasya, nakita kong patay ako. Sa totoo lang, takot na takot ako mamatay. Natatakot ako na kapag namatay ako, hindi kakayanin ng nanay ko. Dahil sa sumpa, ang mga lalaki sa angkan ng Pei ay namamatay sa edad na 30. Namatay ang tatay ko noong 5 pa lang ako, umalis na siya. Siya ang nagpalaki sa akin, ng paisa-isa. Marami siyang pinagdaan ng hirap, kaya lang niya napangalagaan ang negosyo ng pamilya namin. Natatakot ako na kapag wala na ako. Paano na siya mabubuhay mag-isa? Hindi ka mamamatay. Kapag nakita ko na ang kabilang kalahati ng Chenkon Jade, makakabalik na ako sa lakas ko, at mapapawi ang sumpa ng pamilya mo. Ginang siyang, ikaw naman? Ginang siyang, ano ang kinatatakutan mong mawala? Wala na akong pwedeng mawala. Ako. Ano yan? Ako? Wala. Magpahinga ka ng maayos. Boss, anong nangyari at nagmamadali ka? Mag-empek ka. Babalik tayo sa Haicheng. Nawala na ang bakas dito, wala nang saysay na manatili pa. At si Eso naman doon, hindi natin alam kung ano na ang kalagayan. Pag-uusapan nga pala, itong si Ginang. Siyang, napaka-aktibo niyang hanapin ng Chenkon Jade. May kinalaman ba talaga kay Jisoo? Siyempre natatakot siya. Napakaraming buhay. Kailangan niyang magbayad sa tamang panahon. Mukhang may iba siyang layunin, pero ang pagliligtas kay Isu at ang pag-aalis ng sumpa sa aming pamilyang Pei ay pareho lang ng kanyang target.
ang sumpa sa pamilyang Pei. May kinalaman din sa Chenkon Jade. Sige, mag-empake na ako. Bukas na lang. Huwag nating istorbohin ang pahinga ni Angie. Ngayon ay libing ng anak na babae ng pamilya Zhao. Saan ililibing? Malayo ba? Hindi malayo. Nasa Lions Ridge lang sa labas ng lungsod. Umalis tayo dito. Pumunta tayo sa Lions Ridge. Ngayon din. Ay. Pasensya na talaga. Binibini, wala ka bang nasaktan? Anong nangyari? Hindi na ito aandar. Papunta na rito si Daniel. Malayo sa kabihasnan ng lugar na ito. Malapit lang ang bahay ko. Baka gusto ninyong magpahinga muna sa bahay ko. Tungkol sa sasakyan. Ako na ang bahala. Hindi na kailangan. Ang pinsala sa sasakyan. Babayaran ko ng buo. Ganito na lang. Mukhang nagmamadali kayo. Padadalhan ko kayo ng sasakyan. Maubusan na tayo ng oras. Ano nang ibig mong sabihin? May nangyari ba? Huwag kayong mag-alala. Ang sasakyang sinabi ko, malapit nang dumating. Hindi na. Narito na ang sasakyan namin. Boss, narito na ang sasakyan. Ginang siyang. Pasensya na talaga. Naantala ko ang oras ninyo para mabayaran ko ang abala. Saan kayo pupunta? Ako na ang maghahatid sa inyo. Hindi na kailangan. Siya ang nakabangga. Ikaw ang bahala. Sige. Kung may problema, sa akin kayo lumapit. Mahal. Kailangan ng ilibing ang anak natin. MS, Sofia, ano pong ginagawa ninyo rito? Marco, buksan ang kabaong. MS, Sofia, kayo, ano pong ibig sabihin nito? Dapat igalang ang patay. Patay na po ang anak ko. Bakit ninyo pa siya nilalapastangan? MS, Sofia. MS, Sofia, bagamat iginagalang namin kayo, ngunit kakakabaong lang po ng anak namin. Kayo, bakit ninyo po ginagawa ito? Kapag nabuksan na ang kabaong, may intindihan nyo, hindi siya ganoong klaseng tao. May dahilan kung bakit niya gustong buksan yon. Sa loob ng kabaong na ito. May problema talaga. Imposible. Ito, pinili ko ang lugar na ito batay sa payo ng isang dalubhasa at tiningnan ko rin ito ng personal. Wala namang problema. Naniniwala pa rin kayo sa mga sinasabing dalubhasa, sir. Buksan. Huwag. Kakakabaong lang po ng anak namin. Huwag ninyong galawin. Gagawin ninyong mamatay nang hindi mapayapa ang anak ko. Gusto nyo bang mamatay na rin kasama niya? Sa puntong ito, hindi pa rin kayo nagtitiwala kay Emma Sofia, sir. Talagang hindi pwedeng galawin. Gagawin ninyong mamatay nang hindi mapayapa si Sofia. Hindi ako sang-ayon. Buksan. Anak kong si Sofia. Ano to? Parang may masamang espiritu? Kapag ganap na nabuo ang masamang espiritong ito, sa bandang huli, ang buong angkan ng mga Zhao ay malalason, walang makakaligtas sa pamilya Zhao. Nawalan lang ng malay si Ginang. Jiao, dahil sa labis na kalungkutan, hindi naman malala. Dr. Do, maraming salamat talaga. Walang anuman. Kumusta? Nagkita na naman tayo. Ang galing mo talaga, Ye. Ju. Ang swerte naman, saan man kami pumunta, sumusunod ka. Sino ba talaga? Ang lakas ng loob na sirain ang buong pamilya namin. Miss Shang, ang pumatay sa anak ko, patay na. Sino ba talaga ang may balak sa pamilya namin? Ano sa palagay mo, Ye? Ju? Nakakatawa ka naman, Miss Shang. Paano ko malalaman yon? Talaga? Pero ikaw ang naglagay niyan. Di ba? Nakakatawa naman po. Miss Shang. Ito, si Dr. Do at kami, wala namang away. At saka, ang relasyon niya sa pamilya namin, palaging maganda. Baka nagkakamali ka. Hindi niya iniligtas si Kim Razao, kundi kinuha lang ang sariling gamit niya. Ano ang ibig mong sabihin?
Ilabas mo. Miss Shang, ano ang ibig mong sabihin? Kung ayaw mong kunin Du, ako na ang kukuha para sa'yo. Hindi ba ito ang anteng-anteng na nasa loob ng kabaong? Ang bilis naman, malamang natatakot siyang mahuli. Para itago ang kanyang ginawa, hindi niya inaasahang lalo siyang mahuhuli dahil dito. Tinipon ang masamang hangin sa bagay na ito. Bihira lang ang nakakaalam ng ganitong pamamaraan, at isa ako sa mga yon. Kung mamatay ang buong pamilya Zhao, ako, bilang salarin, ay huhulihin ng maraming tao. Ang pamamaraang ito. Pamilyar na pamilyar. Tama nga ang hinala ko. Ikaw na naman. Sino ang nasa likod mo? Nasaan siya? Hindi ko alam ang sinasabi mo. Ganoon ba? Ito na. Yung address na nakuha natin, dito nagtatago ang utak. Kapag nahuli na natin siya, at nabawi ang kalahati ng Qiangkun Jade, malulutas na ang lahat. Hanapin natin ang lugar na ito. Kapag nakita na, aalis na tayo agad. Boss, may masama. Naaksidente ang lola sa daan. Naaksidente siya. Ano? Nanay. Nanay, okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero sa daan papunta rito, sa kalsada, bigla na lang may tumawid na tao. Kaya nagkaroon ng maliit na aksidente sa sasakyan. Nanay, kinabahan ako ng husto sa'yo. Narinig ko na may kasama ka raw na, babae. Nasaan na siya? Dalhin mo ako para makita ko siya. Nanay, huwag kang makinig sa mga chismis na yan. Ako at si Miss Shang, hindi ganoon ang relasyon namin. May 1 buwan ka pa lang, at 30 taong gulang ka na. Bakit hindi ka pa maghanap ng asawa, magkaanak? Gusto mo bang mabaliw ako sa pag-aalala? Nanay, alam mo naman na malapit na akong mag-30. Sa pamilya natin, ang mga lalaki sa edad 30 ay. Bakit ko pa sasayangin ang oras ng iba, ang buhay ng isang babae? At bakit ko pa dadalhin ang isang inosenteng bata sa ganitong kapalaran? Sinasabi mo bang kasalanan ko ito? Kasalanan ko bang ipinanganak kita, di ba? Nanay, ako. Hindi ko ibig sabihin yon. Siya ang tanging babae sa loob ng maraming taon na nagkagusto na makipagkilala sa'yo. Titiyakin kong makikilala ko siya. Talagang gusto kong makita siya. Emma Shang, anong ginagawa mo rito? Nanay mo. Kaya pala gusto ka ng anak ko. Napakabata at maganda mo. Nakakainis ka talaga. Hindi tulad ko. Matanda na ako. Halos nasa kabaong na ako. Ma, ano ba iyang sinasabi mo? Pasensya na, naaksidente lang kasi ang nanay ko. Naapektuhan ang kanyang utak, kaya... MS, Shang, saan ka nakatira? Nandyan pa ba ang mga magulang mo? Ma, Tingnan mo ang anak kong si Chen. Ano sa tingin mo? okay naman siya. Kung mamamatay na siya ngayon, tatanggapin mo pa rin ba siya? Nandito ako. Hindi siya mamamatay. Mukhang tama ang pagkakakilala ng anak ko sa'yo. Nagmamadali akong pumunta rito, kaya wala akong nadalang mamahaling bagay. Itong pulsera ang aking regalo sa unang pagkikita natin. Tanggapin mo. Hindi ko gusto ang mga ganitong bagay. Napakaganda ng kulay ng jade na ito. Napakamahal. Kaya pala, binibining siyang. Ayaw mo sa pulsera ko. Tanggapin mo na, binibining siyang. Ito ay tanda ng pagmamahal ng nanay ko. Ikaw, dapat maging mabuti ka palagi kay Miss Shang.
Huwag kang magmalaki dahil presidente ka, at huwag mo siyang aapihin. Hindi siya maglalakas loob. Sa lahat ng bagay, dapat makinig ka kay Miss Shang. Masunurin siya. Nag-aalala pa ako na wala kang karanasan sa pag-ibig. Mukhang hindi naman pala. Nag-alala lang ako ng walang dahilan. Alam na alam mo pala, Boss, nakita na namin ang lugar. Anong lugar? Wala lang. Ma, may gagawin pa kami. Magpahinga ka ng mabuti. Sige, mauna na kayo. Sige, mauna na kayo. Salamat sa pagtayo para sa akin sa harap ng nanay ko at pagtulong sa pagsasalita. Para mapanatag siya. Totoo ang sinabi ko. Bilang katulong, magaling ang ginawa mo. Sa paningin mo, katulong lang ako. Wala nang iba. Kung makakaligtas ako, ayoko nang maging katulong mo lang. Oras na para umalis. Binibining Siyang. Sandali ka pa lang dito, aalis ka na agad. May mga bagay na kailangan ng ayusin. Pakiusap, alagaan niyo ng mabuti ang nanay ko. Malaking tulong ang ginawa ni Jipei sa aming pamilyang So. At saka, kung hindi dahil sa nanay ko at asawa ko, hindi sana pumunta si Ginang Pei sa Haicheng at naaksidente. Kahit wala yon, siguradong hahanapin niya ako. Kilala ko siya. Aalis na muna kami. Umalis ka na. Isang 1,000 taon na. Sa wakas, nakabalik na rin ako rito. Ang kakaiba ng baryong ito. Sarado ang mga pinto ng bawat bahay, walang anumang ingay. Parang walang nakatira. Pero hindi naman talaga ganoon. Ang aming barangay. Matagal na kaming walang bisita mula sa labas. Bakit kaya ang mga tao rito sa inyong barangay parang nagtatago at ayaw lumabas? Dahil gabi na. Kamukha mo, ang santa na sinasamba ng barangay na ito, maraming taon na ang nakalipas. Sayang nga lang. Anong nangyari? Ayon sa alamat, 1,000 taon na ang nakaraan. May meteorite na bumagsak dito, mula sa kalawakan. Isang dalaga ang natawag, na maging santa upang bantayan ito. Ang meteorite ito ay may malakas na kapangyarihan, pero masasabi ring isang malas na bagay. Nagdulot ito ng madugong labanan. Isang gabi, pinatay ang santa, at halos lahat ng tao rito ay pinagpapatay. Iilan lang ang nakaligtas. Ang mga nandito ngayon sa barangay ay mga bagong lipat lang pagkatapos noon. Sa bahay na lang kayo matulog mamayang gabi. Tandaan ninyo, kahit anong ingay ang marinig ninyo, huwag kayong magbukas ng pinto. Bakit? Binibini siyang. Nakakakilabot ang lugar na ito. Magkasama tayo, may mag-aalaga sa isa't isa. Bakit hindi mo ako tawaging binibini siyang? Ayokong maging isang katulong lang. Kahapon may isang tao na bigla na lang sumalakay sa amin. Ano ba talaga ang nangyari? Nagbukas kayo ng pinto kagabi.
Hindi kayo nasaktan? Mukhang may alam ka nga. Wala akong alam. Mas mabuti pang umalis na kayo. Hindi kayo bagay dito, mga dayo na naglilibot. May ganoong mapanganib na tao sa baryo. Pero pinoprotektahan mo pa rin. Ayaw mong sabihin ang totoo. Baka ikaw ang may kinalaman. Mukhang may kinalaman ito. Huwag. Ito ba ay yung sumalakay sa amin kagabi na tao? Patay na siya. Ito. Paano ito nangyari? Minsan, pag namatay ang isang tao dito sa baryo, may pagkakataon. Na tulad ng nakita ninyo kagabi, ganoon ang mangyayari. Bigla silang bubuhayin sa gabi. Kaya nga pinagbawalan ko kayo, na huwag magbukas ng pinto sa gabi. Patay na ang tao. Paano siya mabubuhay ulit? Sino ang niloloko mo? Nahulog dito ang meteorite. May ilang bagay mula sa kalawakan dito, lampas sa pangunawa ng tao, hindi rin nakakagulat. Ang ibig mong sabihin ay, ang mga taong nabuhay muli, sa totoo lang, pareho sila ni Miss Zhao. Pero dito, mga tira-tira lang ang naiwan, at saka, kung kailan lang, sa napakabihirang pagkakataon, saka lang mangyayari. Sila ay dapat, hindi rin magtatagal. Hanggang sa 1 buwan. Tama. Pagkatapos ng 1 buwan, ang mga taong nabuhay muli, ganap na mamamatay. Talagang may kakayahan ka. Hindi kaya. Ikaw at noong 1,000 taon na ang nakalipas. May koneksyon ka sa banal na babae noon. Pumunta kami dito para sa napakahalagang bagay. Sa inyong baryo, may mga kakaibang tao ba? Sa baryo, wala. Anumang kakaibang tao. Pero, may mga kakaibang pangyayari. Sa likod ng bundok ng baryo, may isang abandonadong templo. Madalas may lumilitaw na apoy multo. Minsan may mga hagulgol at hiyaw. Pero nitong mga panahong ito, doon ay napakatahimik. Saan? Ako na lang ang pupunta. Sasamahan kita. Sa totoo lang, kung mawalay ka sa akin, hindi ako mabubuhay. Ilang tao kaya ang nasaktan? Para makalikom ng ganito karaming masamang hangin? Dumating ka rin. Ang tagal-tagal nating hindi nagkita. Kaibigan kong pinakamahal. Umalis na tayo dito. Madaling pumasok. Pero kung gusto mong umalis, hindi ganoon kadali. Ikaw, ganyan ka ka-concern sa kanya. Ikaw ay concerned sa kanya, hindi ba? Sige, ibigay mo sa akin ang Chenkon Jade. Palalayasin ko siya. Ako ay isa lamang, katulong ni Miss Xiang, hindi ako isang taong importante. Ikaw, ano ang masasabi mo? Siya. Hindi siya, ayos lang. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Ha ha ha. Magaling. Anak ko. Wala yan. Iyon ay espesyal kong ginawa para sa'yo. Hindi mo yan mapupunit. Bakit? Tinatanong mo ako kung bakit. Nanay, kumusta na ang pakiramdam mo? Gusto mong sumama sa babaeng yun na si Camila, sa isang kakaibang baryo, para hanapin ang hiyas ng langit at lupa. Anak, ang babaeng yun na si Camila, hindi siya mabuting tao. Nanay, nakikinig ka na naman ba sa mga chismis? Ang babaeng yun na si Camila. Ang siya ring taong, 1,000 taon na ang nakalipas.
ang nagdala ng kapahamakan sa pamilya natin, at ang taong nagdulot ng sumpa sa pamilya natin. Impossible. Anak, hindi ka maniwala sa nanay mo. Sinikap kong alisin ang sumpa ng pamilya Cruz. Sa loob ng maraming taon, naghanap ako sa iba't ibang lugar. Kanina lang, sinabi sa akin ni Daniel ang tungkol kay Camila. At tugma ito. Sa mga nahanap ko, siya nga iyon. Ang sumpa ng pamilya mo ay nagsimula noong 1,000 taon na ang nakalipas. Paano mo nalaman? Kapag nahanap ko na ang kabilang, kalahati ng Jade of Creation, mababalik ang lakas ko. At maaalis ang sumpa ng pamilya mo. Anak, ang tatay mo, pati ang lolo mo, ang buong pamilya Cruz, dahil sa kanya. Kaya nagkaroon ng ganitong malungkot na kapalaran. Anak, kailangan mong maghiganti. Ang pamilya namin na Pei ay ginawa mong napakasakit. Karapat dapat lang sa'yo yan. Basta't pagsamahin ang Chenkon Jade sa isa, at kunin mula sa'yo ang kapangyarihan ng Chenkon Jade, ay kumpleto na ang Chenkon Jade. Ang Chenkon Jade ay kumpleto na ang Chenkon Jade. Ganyan ka pa rin, mabait at mahina, madaling maniwala sa iba. Ha ha ha. Masyado kang masaya. Masyado kang maagang nagdiwang. Chen, anong ginagawa mo? Bilisin mo, ibalik mo sa akin ang Chenkon Jade. Inay. Hanggang kailan mo pa ba ipagpapatuloy ang pagpapanggap? Chen, anong sinasabi mo? Hindi talaga ikaw ang nanay ko. Ikaw, Ang ginawa mo lang ay inagaw mo ang katawan ng nanay ko. Hindi ko nakita ang kanyang mukha. Nang una kong makita ang kanyang anino, parang isang matandang babae. Pagkatapos, nang makita ko siya sa pangalawang pagkakataon, parang nagbago siya at naging isang middle-aged na babae. Ayon kay Master Lee, nang una kang makita niya, isang matanda ka. Pagkatapos naging middle-aged ka naman. Imposibleng mag-reverse aging ang isang tao. Ang tanging posibilidad ay inagaw mo ang katawan ng iba. Umaasa sa katawan ng iba na buhay ka hanggang ngayon. anong pag-agaw ng katawan? Paano mangyayari yun? Chen, anong pinagsasasabi mo? Bagamat ginamit mo ang aksidente at ang pinsala sa ulo mo bilang dahilan para sa iyong kakaibang pag-ugali at pagbabago ng personalidad, napakagandang excuse yon. Ngunit ang mga pagkakamali mo ay masyadong halata pa rin. Nang dumating ka rito, ang interes mo kay Camila. Mas interesado ka pa kay Camila kaysa sa akin. Narinig kong may kasama kang babae, na kayo na raw. Nasaan siya? Dalhin mo ako sa kanya. At saka ang pagkamausisa mo sa Jade ng langit at lupa. At ang labis mong pag-aalala kay Camila. Matagal na naming pinaghihinalaan ka. Ang pagsang-ayon kong makipagsabuatan sa'yo ay ginamit ko lang ang plano mo. Naghihintay lang ako na mailantad ang tunay mong layunin. Ha ha ha. Kaya pala, alam na pala ninyo. Camila, talagang magaling ka. Maging noon pang 1,000 taon, o sa kasalukuyan. Lagi kang mayroon ng mga asong matalino at tapat sa amo. Ha ha ha. Ang masamang hangin dito ay galing sa mga taong namatay. Sanayon 1,000 taon na ang nakalipas. Camila, matagal-tagal na rin, hindi mo sila nakikita, di ba? Alam mo ba kung gaano karaming paghahanda ang ginawa ko para makuha ang Chenkon Jade? Akala nyo ganyan-ganyan lang, makakayanan ninyo ako. Ha ha ha. Katawa-tawa. Dahil sa akin, nadamay ka pa.
Mukhang. Magkasama tayong mamamatay ngayon. Hindi ka mamamatay. Sinabi mo na mahalaga ang dugo ko. Tiyak na makakapagpabalik ito ng lakas mo. Bilisan mo. Huwag mong sayangin. Imposible. Imposible. Kahit na, nakuha ko na ang Chenkon Jade. Mukhang ang Qiankun Jade, ayaw kang piliin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang Qiankun Jade hindi kailanman, naging isang bato lang, galing ito sa labas ng kalangitan. May buhay din ito. Imposible. Niloko mo ako. Dinaya mo ako. Kaya nga. Ito ang dahilan kung bakit kahit wala ito sa tabi mo, bata ka pa rin. Mabuhay ng 1,000 taon. Samantalang ako, kahit lagi ko itong daladala, tumatanda pa rin. Kailangan pang gamitin ang kapangyarihan ng Chenkon Jade para agawin ang katawan ng iba at mabuhay. Ako ang pinili nito. Bakit? Sabay naman tayong nakakita sa pagbagsak ng meteor. Bakit ikaw ang pinili nito? Samantalang ako, nasunog ng apoy, nang bumagsak ito, nagkasakit patuloy. Kaya, nakipagsabuatan ka sa imperial na korte. Inakit mo sila para agawin ito. Ang mga tao sa baryo, halos lahat ay pinatay mo. Oo, ganoon kalaki ang kapangyarihan. Sino ang hindi magkakagusto? Ako. Nagkalat lang ako ng konting balita. Ang mga malalaking tao ay nagsilabasan na at habang mas magulo, mas madali para sa akin na agawin ang Chenkon Jade. Naisahan kita at kinuha ko pa ang kalahati ng Chenkon Jade at muntik mo ng ikamatay. Kasalanan mo yan dahil masyado kang mabait at madaling maniwala sa iba. Kapag namatay ka na, ang Yun Jade ay tatanggapin na ako. Ang Qiankun Jade ay hindi kailanman pipili ng taong katulad mo. At isa pa, hindi kita papatayin. Ang mga taong pinatay mo, ang siyang magpaparusa sa'yo. Camila, hindi kita palalampasin. Patay na ba ako? Nawala ang sugat. Talagang patay na ako. Mabango. May temperatura. Malambot. Pasensya na, Miss Xiang. Ako. Akala ko. Hug mo na lang ako. Ang nanay ko. Bagamat inagaw ang kanyang katawan, mabuti na lang at hindi ito matagal na inagaw. Ibinigay na pabalik ng salarin ang kanyang katawan, nasa ospital siya para magpagaling. Gigising na rin siya sa lalong madaling panahon. Salamat. Ang sumpa sa pamilya namin. Ikaw nga ba ang may kinalaman? Hindi ba't madalas pumunta sa baryo, ang herbolaryo, bakit ngayon pa dito ka napadpad? Mahal na birhen, pinagtabuyan mo ang napakaraming sundalo, naubos na ang iyong lakas. Hindi ka na pwedeng. Hindi pa siya patay. Halos hindi ko na kaya. Mailigtas ko lang ang isa na yon. Tulong.
Kaya, ikaw ang nagligtas sa aming angkan ng Pei. Hindi ko alam na magkakaroon ng sumpa ang dugo ko, pero mabuti na lang sa hinaharap, ang sumpa ng inyong angkan ng Pei ay matatapos na. Pero, kung ikaw ay may problema, bigyan mo na lang ako ng isa pang pagkakataon na manatili sa iyong tabi. Hindi ba pwede? Kung ganoon, hayaan mo akong magpatuloy bilang iyong alila. Pwede na rin. Huwag mo akong paalisin. Amo, Tatay! Tatay! Gising na si tatay. mabuti naman. Binibining siyang, salamat po sa pagligtas sa aming amo. Noon, ako ay makitid ang pag-iisip, humihingi ako ng paumanhin sa inyo. Binibining siyang, kung gusto niyo akong pag-alitan o suntukin, okay lang po. Boss! Gising na po ang matandang ginang. Ano? Nanay, gising ka na rin sa wakas. Binibining siyang, wala namang magiging mga komplikasyon si nanay, di ba? Maikli lang ang panahong sinapian siya. Magpapahinga lang siya ng ilang panahon at gagaling na. CJ, Ikaw pala si binibining siyang. Ayon kay Daniel, naalis na rin ang sumpa sa angkan ng mga Pei. Hindi ka naaayaw sa pagpapakasal, di ba? Lanan, Sa tingin ko, si binibining siyang ay napakaganda. inay, sinusubukan ko ng magsumikap. Ginoo, ayon sa alamat, 1,000 taon na ang nakalipas. Lumitaw ang taong iyon. Ano, pagkatapos ng napakaraming taon, lumitaw na rin siya sa wakas. Terra. Hanapin natin siya, ngayon na. Malamang ang mga matatandang iyon ay nakaalis na. Pagkatapos ng lahat, ang kapangyarihan niya. Sino ang hindi magnanasa? Tingnan ang plaka ng sasakyang ito. Tiyak na isa itong maalamat na tao. Bakit sila pupunta rito? Ganito pala ang huling kilos niya. Ano ang ibig mong sabihin? Walang makakapigil sa tukso ng buhay na walang hanggan. Lahat sila ay narito para hulihin ako. Ano? Kung gayon, umalis na tayo. Anong kinakatakot mo? Kahit gaano karami ang dumating, walang saysay.